nandito tayo sa Sitio Baag, San Jose, Tarlac. Kung nyo, medyo maraming tao sa ngayon kasi Sunday at unti-unti na pong nadidiskubre ang lugar na ito sa pamamagitan po ng ating mga vloggers. Nakapagdesisyon na nga po kami na bumaba na at umuwi na dahil medyo hapon na at oras na din po. Ngunit sa aming pagpunta pababa at pagtahak ng daan na ito ay meron pa rin po palang mga motoristang paakyat pa lang sa oras na ito. Itong oras na ito ay nasa 3 PM na po at nakasalubong namin itong iba pang mga motorista paakyat o papunta doon sa viewing deck ng Sitio Baag. At habang nga po binabaybay namin itong kalsadang ito pabalik ng syudad, meron po kaming isang plano na nakalimutan o nakaligtaan, kaya nga naman napag-isipan namin na bumalik at hanapin ang lugar na kailangan naming puntahan o bisitahin. Itong pinaka-importanting plano namin ay kasama na po tuwing kami po ay mamamasyal o magra-rides. Kung meron man po kaming madaraan ng lokal ng MCGI ay papasyalan po namin kahit appearance lang po naming mag-asawa dahil yun naman po talaga ang balak namin. Napakahalaga po noon sa amin. Kaya nga naman balikan po natin ang lugar dahil dito po sa Sitio Baag merong lokal ng MCGI na ang tawag ay Sitio Baag. Lokal ng Sitio Baag MCGI po. Yun, kaya tara na, tuklasin ulit natin yung mga kagandahan ng lugar. Kaya nga po naman tinatawag na sitio kasi para po siyang baryo at nakikita nyo yung bahay na yan. Diyan lang po talaga merong bahay na nagsasama-sama. Parang yun po yung ibig sabihin ng sitio nila, ganon. Taga lang. Napakaganda po ng lugar at napakatahimik ng buhay. Dito mo mahahanap yung peace of mind, malayo sa lahat, malayo sa mga marites, malayo sa mga sakit ng ulo. Yung mga nakatira dito, halo-halo na po, merong katutubo, merong hindi. Happy yan?
At sa wakas, nahanap na din po namin ang isa sa lokal ng MCGI dito sa Sitio Baag. At kung gaano nga po kaganda ang mga tanawin dito sa Sitio Baag, ay ganun din kaganda ang lokal ng MCGI dito sa lugar nila. Etong MCGI ng Sitio Baag ay ito yung pinaka bagong lokal ng MCGI. Napakalinis niya pong tingnan, simple pero pulido at saktong-sakto sa lahat, sa tanawin. Tayo pala. One, two, three, go. Meron, diretso na lang natin dito. Diretso ba dito? Ikot lang ako dyan. Wag na po. At pagkatapos nga po naming makipagkwentuhan sa aming kapatid, kami nga po muli ay maglalakbay at maglilibot-libot upang hanapin ang iba pang lokal ng MCGI dito sa Karatig Barangay. Yung mga natapon na sili mga kamarya, kunin natin kasi sayang. Yan. Ito oh. Yan yung mga natapon na sili. Kinuha ko. Yan.
Kasi sayang naman. Pwede na natin ito ipangsigang. O, ang mahal ng sili sa syudad tapos dito natatapon lang. Kaya, kinuha po natin. Naaamoy ko siya maanghang. Iniwanan na ako ng kasama ko. Yan, pababa na po tayo. Tayo ay napadpad sa kung saan saan. At eto na nga, nakakuha tayo ng sili. Apoy kaayo. Wait lang, nasaan na yung kasama ko? Iniwanan ako. Nabutas siguro yung ano niya, yung lalagyanan niya ng sili. Kaya, nangahulog yung kanyang sili. Kinuha po natin, binalikan ko. Kaya naglakad ako ngayon. Andito na yung kasama ko. Tayo. At muli tayong tatahak ng kalsada papunta sa ibang sitio o ibang lokal ng MCGI dito sa Karatig Barangay ng Sitio Baag. Pero bago yan mga kamatnugenya, ang trabaho po ng mga tao dito ay karamihan nasa bukid. Kasi nga po ang karamihan sa kanila ay mga katutubo. Kaya ang kanilang araw ay napakahalaga dahil araw-araw busy at marami po silang ginagawa sa bukid, nagtatanim, nagbubungkal ng lupa at marami pa pong iba. Napakahalaga po sa kanila ang bawat oras at hindi po nila ito sinasayang sa kung ano-anong bagay na hindi naman makabuluhan. Kahit nga naman ganitong lugar ang aking kinamulatan, kinalakihan ay nagagalak pa rin po ako kapag ako ay nakakarating sa mga magagandang lugar dahil gustong gusto ko po talagang namumundok. Mas gusto ko pong mamundok kesa mamasyal sa syudad. Dito po kasi ay nare-relax ako at napapawi ang pagod at problema. Yun nga lang po, kailangan lagi tayong mag-iingat lalo na sa mga ganitong daan. Pero ang kagandahan dito mga kamatnugenya ay unti-unti na pong nade-develop ang lugar. Yung mga kalsada ay unti-unti nang natatapos at napakaganda na po dahil meron po kaming nakausap na tao dito sa lugar na sabi nila mas maganda na ito ngayon kesa sa noon na wala pa talagang kalsada, as in rough road at yung hindi pa patag yung dadaanan ninyo. Kumbaga maghahanap kayo ng daan na pwede ang sasakyan o ang mga motor. Ngayon po medyo nade-develop na siya at unti-unti na po siyang natatapos. Baka sakali kung loobin makakabalik po tayo dito sa lalong madaling panahon at titingnan po ulit natin ang lugar kung loloobin. At dito nga po nagtatapos ang part 2 na ito. Muli magkita-kita po tayo sa part 3 dahil ibang lokal naman po ng MCGI ang ating bibisitahin at lagi pong mag-iingat ang lahat. God bless us all. Thank you for watching.